The gospel of tonight's Mass is about forgiving or forgiveness. And perhaps the question that we should focus on is this: why should I forgive? Bakit ako magpapatawad? The first answer to that question is, based on the gospel itself, well, it's what God wants. That is the divine mandate. That is the divine command. Forgive. Why? Because if you don't forgive, God will not forgive you. That's the simplest explanation. If we do not forgive one another, then God will not forgive us. There were two servants, slaves in the gospel. Both of them had debts, and both of them said almost the same words. Sabi nila, "Be patient with me, and I will pay you back." Yun ang sinabi ng unang may utang na malaki. Yun din ang sinabi ng ikalawang may utang na maliit. Pero malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Yung may utang na malaki ay pinatawad dahil sa kanyang pakiusap. Yung may utang na maliit ay hindi pinatawad. Kaya nga sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sabi ng Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya, "That is how my Heavenly Father will do to you, unless you forgive one another." Magpatawad, sapagkat hindi natin matatanggap mula sa Diyos ang ayaw nating ibigay sa iba. Huwag tayong umasa ng kapatawaran kung hindi tayo marunong magbigay ng pagpapatawad. That's the first reason. Why should I forgive? Because that is what God wants. The second reason is this: we forgive for our own personal wellness, para sa ikabubuti ng ating mga sarili. I'm sure, pardon to those who are following us online while eating their dinner, but you should not be eating your dinner while you are following us online. Many of us, or all of us, had diarrhea in their lives. You ate something that did not agree with your stomach. Nag-LBM ka. What is our normal reaction? We take medicine to prevent the loose bowel movement. But some doctor would say, no, kung wala kang gagawin, kung wala kang pupuntahang importante, hayaan mo lang na lumabas sapagkat ay toxic sa iyong katawan. Uminom ka lang ng maraming tubig para hindi ka ma-dehydrate. That is what we experience with diarrhea. We ate something that did not agree with us, and then we had diarrhea. And the solution is to let it out, to flush it out. Huwag mong kimkimin. Ganon din. Kung gusto nating maging masaya ang buhay natin, huwag nating kimkimin ang mga toxic sa buhay natin. It is for our own good. It is for our own good. The problem with us is that we have not allowed ourselves, to be free from this toxicity. Kapag hindi tayo nagpapatawad, kapag lagi natin dinadala ito sa ating loob, sino ang pinarurusahan natin? Sino ang pinahihirapan natin? Yung bang kinaiinisa natin? Yung bang taong ayaw nating patawarin?
Sino ang hindi makakain? Sino ang hindi makatulog? Sino ang naha-high blood? Yung taong kinaiinisan natin? Malamang hindi. Baka sarap nga ng kain yan eh. Ang sarap nga ng tulog niyan eh. Who are we punishing? Ourselves. Sino ang nahihirapan? Yung nagdadala. So, bitiwan mo. Iwan mo. Pakawalan mo. Palayain mo ang iyong sarili. The Lord wants us to forgive, not because it is what He wants, not it is only because it is His mandate, but also because the Lord knows that it is for our own good, for our own personal wellness. Huwag nating pahirapan ang ating sarili. Palayain natin ang ating sarili sa pagkaalipin, dala ng galit at hindi pagpapatawad. And the third reason why we should forgive is this. It is for interpersonal well-being. Kapag meron tayong kaaway, iniiwasan nating makita. Pero paano kung nakatira kayo sa isang bahay, hanggang kailan saan at hanggang saan kayo pwedeng mag-ikutan, no? Kung maliit ang bahay, saan niyo pwedeng pagtaguan ng isa't isa? Paano kung kasama niyo sa opisina? Magre-resign ka? Iiwan mo ang opisina dahil ayaw lamang ninyong magpatawaran? Paano kung hindi mo na siya maiiwasan? Nagkasabay ka sa elevator. Hahayaan mo na lang siyang mauna? Ganun na lang ba lagi? Meron kang pinagtataguan? Meron kang iniiwasan? Gusto mong magkape, pero nakita mo siya sa pantry. Ay, mamaya na lang ako magkakape. Nung nakaraang linggo, sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, kung merong nagkasala sa inyo, tawagin mo siya. Mag-usap kayo. Pag-usapan ninyo nang mabigyan ng solusyon. Bakit? Sapagkat yon ang pamamaraan ng mga nagnanais bumuo ng isang pamayanan. Fraternal correction is needed. It is an important ingredient to build a community. But I would like to add also, forgiving one another is another key to the building up of community. Bakit ako magpapatawad? Kasi yon ang gusto ng Diyos. Ikalawa, gusto ko pang humaba ang buhay ko at maging masaya sa buhay ko. Pangatlo, upang magkaroon kami ng isang magandang pagsasamahan. Pero sasabihin niyo sa akin, Father, gusto ko naman talaga magpatawad eh. Kaya lang, pag nakikita ko at naaalala ko yung nangyari sa akin, akala ko, tapos na eh, pero nakasalubong ko siya, nag-init na naman ang dugo ko. Mahirap magpatawad, Father. Of course. Sa mga babae na naririto, madali ba ang monthly period? Hindi ba hirap na hirap kayo? Nagdidismenorrhea kayo? Pero kailangan, sapagkat yun ang pamamaraan ng katawan upang linisin ang maruruming dugo, upang ilabas ito at huwag kayong malason. Mahirap magpatawad. Pero walang ibang paraan eh. Kaya anong dapat natin gawin? Magdasal kayo sa Diyos. Sabihin niyo sa Diyos, Lord, merong isang taong hindi ko magawang patawarin eh. Pero sabi ni Father, yun daw ang gusto mo eh. Kaya tulungan mo ko.
Bigyan mo ako ng biyaya na makapagpatawad. Bibili ako ng lobo. Isusulat ko ang pangalan ng mga kaaway ko sa lobong yon at yun ang aking pakakawalan. Siguruhin niyo yung lobo ay lumilipad, ha? No? Hindi yung may tali na yung may matigas. No? Let it go. Let it go. And ask the Lord that you will be able to let it go. Kapag merong isang taong hirap na hirap kayong patawarin, lift him up or lift her up to the Lord. Lord, itinataas ko sa iyo ang taong ito. Ang laki ng kasalanan nito sa akin. Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Pero itinataas ko siya sa iyo. Huwag niyo naman sabihin, Lord, kunin mo na. No, no. Pero, ang sinasabi ko ito, we cannot forgive by relying on our own selves alone. We cannot. We can only forgive if the Lord will give us the grace to forgive. And the Lord will give us the grace. Kaya sabihin niyo, Panginoon, ito ang gusto mo, ito ang gagawin ko, tulungan mo ako. And then, my dear brothers and sisters, let time heals. Hayaan natin, pag nagkasugat naman kayo ngayon, nahiwa kayo ng kutsilyo, gagaling na ba yan bukas? Hindi. It will take some time to cure, to get healed. Hayaan natin ng panahon na hilumin ang ating mga sugat. Ang mahalaga lang, huwag nating kukut-kutin. Nung bata po ako, pinapagalitan ako ng lola ko. Kapag nakita niyang may sugat ako at kinukut-kut ko, inaalis ko na yung natutungong langib, yung pinaka-covering. Sasabihin niya, huwag mong kalikutin. Hayaan mo siyang gumaling. Gagaling din yan. Huwag mong kutkutin. Let us pray for that grace. The Lord wants us to forgive. Let us pray that we may have the courage, the grace to forgive one another. Amen.